Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. O guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Agdi umano'y balitang minomonitor ni President Bongbong Marcos Jr. ang sitwasyon ng industriya ng Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO sa bansa. Kasunod ito na naging aksyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na ipasara ang mga natuklasang illegal PUGO na nag-ooperate sa bansa. Sinabi ni Press Secretary Officer in Charge, Attorney Chiloy Garapel, na nais makasiguro ng Pangulo na sumusunod sa batas at pulisiya ng gobyerno ang mga pugos sa bansa. Ipinauubaya naman umano ni President sa Philippine National Police ang pangangasiwa sa pagtutok sa mga paglabag ng krimen na kinasasangkutan ng ilang Chinese nationals na nagtatrabaho sa pugo. The President is closely monitoring. This is as far as President is concerned. Ang PNP po ang in charge dito sa usapin na ito. Samantala, sa iba pang nakakagulat na balita, First Lady Araneta Marcos rumesbak at nagsalita na nga ba tungkol sa isyu na sinasabi siya daw di umano ang babaeng ahas sa Malacanang. Thinking Pinoy, harap-harapang ipinagtanggol ang pamilya Marcos, lalong-lalo na ang First Lady na si Lisa Marcos. Maharlika, kaya di umano galit sa pagtanggal ni Attorney Vic Rodriguez dahil napurnada ang di umano sanang pwesto sa Malacanang. Di na nga nakapagtiis. Nagsalita na at rumesbak pa si Thinking Pinoy sa paninira ng ibang BBM vloggers. Lalo na tinira di umano ni Maharlika ang First Lady na pinakamalapit na kaibigan ni Thinking Pinoy. Sa live ni Thinking Pinoy, kanya-kanyang inisat sinagot ang mga isyu ng naninira sa First Lady na tinawag umano na babaeng ahas sa Malacanang na nakasisira umano sa magagandang plano ng Pangulo sa Pilipinas. Tila wala umanong common sense na pinangalanan niyang Totobe na kung sisirain umano ng First Lady ang Pangulo ay sisirain din ito ang kanyang tatlong anak na mga lalaki na dala-dala ang apelyedong Marcos. Komento pa nga ng marami sa ating mga kababayan na walang inang naghahangad ng masama sa mga anak para sirain ang pamilya at dahil lang sa layunin nito na isang appointee ng Pangulo. Matatanda ang close si Thinking Pinoy sa First Lady na pinutakti ng mga isyu at intriga. Narito ang full video kung saan hindi na nga nakapagpigil pa si Thinking Pinoy na magsalita. Pakinggan at panoorin ang full video. Pero yung iba naman ang inaasahan mas big time. Bakit? Kasi nalaman ko, may nag-a-apply pala para sa job order sa Malacanang. Tapos ako naman, well, kung qualified ka naman talaga at gusto mo magtrabaho sa gobyerno, di mag-apply ka. No. Di mag-apply, okay lang, mag-apply ka. Kaya lang naloka lang ako, sabi ko, alright, yun lang, chill lang ako. Sabi ko, kung kailangan nyo magtrabaho, di okay lang. Ganoon daw talaga ako. Kung gusto mo magservisyo sa bayan, di okay lang dun. Diba? Kaya lang, ang naloka ako dito, akala nyo yata, ano ba yun? Doon kayo dumikit kasi feeling ninyo, yun yung maglalagay sa inyo? Yun yung mag-a-approve ng application nyo? Paano yun? Wala na. So, binastos nyo yung First Lady kasi binastos nyo yung, whether wittingly or unwittingly, binabastos nyo yung First Lady. Kasi ang inaasahan ninyo, yung ka-align ninyo, yun yung mag-a-appoint o mag-a-approve ng inyong application. Ang problema kasi guys, ganito, 7 years na ako sa vlogging. Nagkaroon na ako ng ilang mga oportunidad. I mean, nagkaroon na ilang mga pagkakataon to gain power and money. And I pretty much rejected all of them. Bakit? Hindi naman kasi ako ambisyosa. Social climber lang ako, pero hanggang doon lang yung ambisyon ko. Yung iba sa inyo, na gano'n na ng konting pagkakataon, naglaway na, nalasing na, naduling na, hanggang makakampi, pinag-aaway. Kaya naloka nga ako, nung bandang July, may mga eksenang may mga eksenang, ito naman,
Okay, wait lang. Mamaya ka na. Di ba, text eh. Mamaya na. Bala. Ikaw. Ito. Shh. Magul. Okay, tuloy natin. So, eto na. So, sabi ko naman, hindi mo lang nag-iisip? Hindi nyo ba alam na pag tiniran yung first lady, siguro na sigurado tatamaan si BBM? Kung ang gusto ninyo, magsucceed ang presidente, bawasan nyo yung sakit ng ulo niya. Naintindihan ninyo? Halimbawa ako, nung June siguro wala lang ako kakampi noon, pero eventually nagkaroon na ako kakampi. Pero nung tinira ko dati yung isang appointee, dahil severe na conflict of interest, severe na regulatory capture yung magiging ending. Sa palagay nyo na sinisira ko Duterte administration, Duterte ang BBM administration? Of course not. Alam nyo, ang kasabihan kasi guys, yung do not interrupt your enemy when they're making a mistake. Okay, ulitin ko lang ha, do not interrupt an enemy when they're making a mistake. Ang problema guys, hindi ko naman enemy si BBM. So kailangan ko siyang interrupt when I think that he makes a mistake. Siguro, mali ang pagkakaintindi ko, but that is the point of civic engagement. To get your voice heard. And maybe, if you make some sense, i-adapt yung propose mo na policy. Ay, hindi. Todo depende sa mga bakla. O ayan, nalagas kayo lahat ngayon. Good job. Pero naman, karga na. I-mute ko na nga ito. May someone from up above, nagte-text, tawang-tawa daw. Anyway, na-move lang si Pastrana? Ay, hindi, wala naman na-appoint. Hindi. Wag ganon. Ang natawa pa ako, titirahin niyo yung first lady, may isa pang vlogger, mix sa'yo na, guys, nasabi ba naman Marcos lang ako, hindi ako maka-Araneta. Tapos ako parang, wait, time out. Hindi nyo ba alam na si Liza ang apelido ay Marcos? Yung 3 anak ni Liza ang apelido Marcos? Alam nyo ba, kung totoo yung ginagawa nyo paninira kay Liza, kay F. Eliza, na siya yung sisira sa Malacanang, hindi nyo ba alam na pangalan ng 3 niyang anak ang sisirain niya kung gano'n yung mangyayari? Hindi naman siya ngayon. May point din naman si Kuya Rito yung mga sinasabi niya. Ako naman, gano'n masisirain yung pamilya niya. Di ba? Hindi nyo nagigets? Hindi nyo nagigets yun? Sabi, ikaw ba ang ahas? Babaeng ahas? Bakla mo ka ba akong babae? Ito yung itsura ko. Well, I'm flattered, but no. Mga bakla. Ang mali OTP, chinichismis mo ba yung mga confidential yung usapan ni FL? Hindi. Ba't ko chichika? Confidential nga eh. Alam mo ba yung usapan? O parang, ito yung sinabi ng TP. Tapos, di ba sabi ni FL confidential? Bakla. Kasali ka lang sa call? Tsaka. Okay, moving on. So ito na, nalagas na't lahat, ganyan. Tapos ginawa nila, 3 months akong binlined item. Tapos kailangan ka ako. Naka 100 days na. O sabi ko, alright, sige. 100 days na lang ako nilitsyon. O sige. Malutong na ba ako? Hindi pa naman. O sige, tirahin lang natin ng 1 day. Ano nangyari sa inyo? Nagbulaan yung bunganga ninyo sabay-sabay. Hindi nyo kinaya. Meron pa ako dito, baka gusto nyo pa. Kaya kung blind item lang eh. Kasi guys, madaling mag-blind item. Mahirap mag-blind item. Sa palagay nyo ba, totoo ba lahat ng blind item na yon? Feeling ko marami dyan totoo. May iba ba, tama, mali. Hindi nyo malalaman kasi nga blind item. It's unverifiable. Ang style ng Thinking Pinoy for the past 6 years, 7 years, pag naglalabas ako ng vlog, mayroong dokumento. May dokumento na basis. 90% of the time, official document. 10% of the time, may nag-leak. Tapos, doon ko hinahanap yung mga butas para makita ng insight. Pag nag-blind item ka, katamaran lang yun. No. O, so nag-blind item ako ng one day. O, tapos kayo lahat parang aping-apin na. Parang na kayo, bigla kayo nag-Judy Ann Santos sa Mara Clara. Yung mga bakla. Hindi ganun yun. Huwag ganun. Hindi pwede yun. You don't dish out something na you cannot take. Pag kaya niya mag-blind item na 100 days, dapat kayong sigurahin na mag-blind item ng 1 day man lang. Hindi yung mag-blind item kayo ng 100 days, tapos 1 day, biglang iyak na kayo. May back lang ng 1 day. So, naluloka ako, sabi daw, bakit si TP lahi kadikit si Lisa? Bakit kaibigan ko yung mga yun? Paano gagawin ko? Pag kaibigan mo, kasama ka hangout? Hindi, ayoko nga pumunta nga sa New York nun eh. Tatiming ko na lang kasi, una, malawag-luwag yung schedule ko. Tapos pangalawa, inaya ako eh. Sabi ko, isama ka sa New York. Nung una nga masama loob ko, sabi ko, ito makapag-iya sa New York, kalaya dito, ganun ang kayaman. Ako naman ang babayad mo.
Minsan kasi aayain ako, tapos minsan may mga friends kasi kung medyo may kaya-kaya, tapos kung makaaya ng mga lakad, akala mo naman dami-dami kong pera. Sabi ko, tayo ko na lang akong pera, tsaka na. Tapos, sabi mo kasi ni Ethel noong una, sabi mo naman, sama ka sa amin doon sa sama ka sa amin doon sa, foreign trip yung official visit, parang ganon, state visit sa Indonesia at Singapore. Sinadba sa akin itinerary. Tapos ako naman, sabi ko, may assignment ako niyan tsaka titipid ako, kagagaling ko lang Singapore ng 1 month, dami ko na naubos na pera, time out. Tapos, hindi, parang sabi niya medyo, ganyan. O sige, sa New York na lang, sinasa itinerary sa New York. Tapos ako naman parang, ang subtext nun, RJ, bumili ka na ng ticket mo, magbukan na rin ng hotel mo. Tapos ako naman medyo hurt, just ko. Pero sabi ko, sige, momentous, event, bakit? Kasi doon in-excel si BBM sa Amerika. Well, Hawaii, pero Amerika pa din yun. So I want to see, as an innocent bystander, ganyan, kung ano magiging trato sa kanya ng Amerika. Gets nyo, kung may trauma pa ba siya, kung nagka-trauma ba talaga siya na long term sa Amerika, how it will pan out. Aatakihin ba siya ng mga relihista doon? Babastusin ba siya ng US government? Babastusin ba siya ng business community doon? Magiging fruitful ba? Magiging fruitful ba yung kanyang visit? And luckily, and gladly, and fortunately, kaya naman. And that is something I want to watch. Why? Because I'm a political junkie. Magastos nga lang, sakit sa bulsa. Okay, moving on. Tapos sabihin, tapos ito na, nakakaloka, dinadon ako, nababasa ko yung mga tirada. May mga tirada, mga bakla. Sabi, meron bang ina na ipapahama ko gagawa na ikasisira ng anak? Oh my God, yun nga Sa palagay ninyo, kahit nasabihin natin Marcos by marriage si FL, nasa interest na protektahan ang kinabukasan ng mga anak niya. Hindi naman, maayos na magulang na. Totoo yun. Totoo yung sinabi niya rito, guys. May point si Kuya rito yung napaliwanag niya. Totoo yun. Kita nyo naman yung bata, mababait. Si Sandro hindi masyado, charot lang. Pero mababait yung mga bata, maganda pa maganda pa palaki. Sa palagay nyo, sisirain ni FL yung pangalan nun? Apelido ng mga bata? Labo. Labo na po ganon. Hindi ganon. At yun na nga mga kababa. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.